Matapos mapanalunan ng Pinoy middleweight prospect, Olympic bronze medalist na si Yumer Felix Marcial ang silver medal sa IBA World Boxing Championship noong taong 2019. It was the hook. He was setting it up. Nakita natin kanina pa, no, that he was continuing to fly away and he's hitting her head. Oh! God! Tempo eh. Isang taon lang ang nakalipas ay nagpasya na itong pasukin ng mundo ng professional boxing, na kung saan ay pumirma nga ito ng 6 na taong kontrata sa ilalim ng pangangalaga ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa MP Promotion. Sa unang sabak nito bilang professional boxer noong 2020 ay unang nakasagupa nito ay ang Amerikanong si Andrew Whitfield para sa isang 4-round middleweight bout na may record na 3 wins, 2 knockouts at meron lamang isang talo. Bagamat sa labang iyon ay hindi nagawang mapabagsak ang kalabang Amerikano, ay isang impresibong performance pa rin naman ang kanyang naipamala sa laban gamit ang kanyang matutulis na jab at left hook na nag-iwan nga po ng marka sa mukha ng kalaban. At sa huli ay nakuha nga po ni Marcial ang panalo sa pamamagitan ng isang unanimous decision. Mahigit 1 taon lang ang lumipas matapos namang masungkit ang bronze medal sa Tokyo Olympic. Bronze medal na siya, mga kababayan. Makinig tayo. Sa kanyang ikalawang laban bilang isang pro boxer ay sunod naman itong itinapat sa hard puncher ng Amerika na si Isaiah Hart para sa isang 6-round super middleweight bout na may record na 6 wins, 4 knockouts, 2 talo at 1 tabla. Bagamat sa magiging laban ay llamado nga pagdating sa skill ang ating kababayan, ay hindi mo rin pwedeng basta-bastahin ang kanyang makakalaban. Sapagkat kung sa physical advantage naman ang pag-uusapan, ay walang duda na llamado nga itong si Isaiah Hart. Sobrang tangkad nito na may taas na 6'2", na may mahabang galamay na 73 inches, samantalang ang ating bida naman ay nasa 5'8", at may haba ng galamay na 68 inches lamang. At bukod pa doon, ay malakas din talagang manuntok itong si Isaiah Hart. Delikadong magkumpiyansa sa kanya sapagkat may 1-punch knockout ang boxer na ito. Sa katunayan, sa kanilang naging laban ng ating kababayan, ay pinatikim nito ang bagsik ng kanyang mga kamao. Sa first round ay nagpakita na agad ng pagiging agresibo ang ating Pinoy na bida. Inatake na agad nito ang kanyang kalaban na si Isaiah Hart. Pero laking gulat ng mga manonood dahil tila nagkamali ng pagkalkula itong si Marcial sa kanyang distansya. Sa haba ng galamay ng kalaban ay hindi nga po inaasahang kumonekta ang right straight nito sa ating Pinoy na bida. At sa lakas nga po ng tamang sumapol sa ating kababayan ay makikitang nahilo talaga ito dahil sa mabagal na pagtayo nito. Mabuti na nga lang at swak pa rin sa bilang ng referee kaya naman tuloy pa rin ang laban.
Sa second round ay dito na nakabawi ang ating Pinoy na bida at kumonekta ng sarili niyang mga patama. Subalit nang mukhang lalamugin na nga ni Marcial ang kanyang kalaban, ay nasingitan na naman ito ng isang right straight. Subalit sa pagkakataong yon ay solid nga ang tumama. At sa pagbagsak ng ating kababayan, ay inakala ng lahat na tapos na nga ang laban. Subalit mabuti na lang at nagawa pa rin itong bumangon at ipinakita ang tapang at puso ng isang Pinoy fighter. Sa mga sumunod na tagpo ay naging maingat na ang ating Pinoy na bida. Hindi din naman may ikakaila na nasasaktan din itong si Isaiah Hart sa mga birada ng ating bida kapag tinatamaan siya. Sa katunayan ay napapatakbo sa mga suntok ng ating kababayan ang kanyang kalaban. Kaya naman natutokso ring umatake at bumato ng suntok itong si Marcial. Subalit talagang matinik din talaga itong kalaban, sapagkat sa mga huling sandali ng second round ay muli na naman pinabagsak sa ikatlong pagkakataon ang ating pambato, matapos naman kumonekta ang isang counter right uppercut sa mukha ng ating Pinoy na bida. Maswerte na nga lang itong si Yumer at hindi masyadong masipag manuntok ang kanyang kalaban. Pag bumira ay pa isa-isa lamang, at yan nga po ang sinamantala ni Marcial sa laban, dahil kahit papaano ay tila binibigyan siya ng pagkakataon nito upang makarecover sa laban. Dulay, Sando! Bantay sa split! Bantay sa split! Bantay! Sa round 3 ay medyo na-dominate na ni Marcial ang laban, dahilan upang ibigay ng mga hurado ang 10-9 score pabor sa ating Pinoy na bida. At pagdating ng round 4 ay dito na kumonekta ang matinding kaliwa ni Marcial na siya namang naging dahilan ng paggewang ng tuhod ni Isaiah Hart. Mabilis itong nakita ng referee, kaya naman inawat agad ang laban. At dahil nga po dyan ay nabalutan ng kontrobersya ang laban na iyon. Ayon pa nga mismo sa isang writer ng The Ring Magazine na si Ryan Songalia ay medyo maagaraw ang pag-awat ng referee. Bagamat lamang si Isaiah Hart sa scorecard na may 29-26 sa lahat ng mga hurado, pinuna nga po ito ni Ryan Songalia na walang nag-score ng 10-8 rounds para kay Isaiah Hart noong first round, kahit pa naka-score ito ng knockdown. At ito po ang official scorecard ng laban ni Yumer Marcial at Isaiah Hart. Ano po ang masasabi nyo sa naging performance ng ating kababayan na si Yumer Marcial? Tama po ba ang ginawa ng referee na itinigil na agad ang laban? Paki-comment nyo po sa baba at pag-uusapan po natin yan. 11 wins, 11 knockouts at isang tabla, yan ang kartada ng ating pag-uusapang Pinoy na bida na kasalukuyang nangangampanya sa Super Welterweight Division. Isa nga po sa mga pinakamainit na Pinoy prospect ngayon, ang isang undefeated at may 100% knockout rating, ang tinaguriang The Trigger Man na si Wiljon Mindoro. Kita mo, kanina pa yan ba? Masasabi natin na malaki talaga ang potensyal ng batang ito dahil bukod nga po sa puro knockout ang inaabot ng kanyang kalaban ay may magaling din itong estilo pagdating sa depensa. Yes, like I I said, stumbled. but when they are in that position of being close to each other, that's when Inoue really has the big... At may malakas na pangangatawan at may mataas na ring IQ pagdating sa laban. Dahil sa katunayan, ngayong taong 2023
ay puro dayuhan ang winasak nito sa laban. Una na nga po dyan ay ang pambato ng Indonesia na si Willem Rek. Sa labang iyon, bagamat undefeated ang ating kababayan, ay dehado pa rin pagdating sa experience. Subalit pagdating nga po ng mismong laban, ay tila nagmukhang mahinang nilalang ang pambato ng Indonesia sa bilasik ng kamao ng Pinoy. Bagsak ang pambato ng Indonesia nang tumama ang isang solidong uppercut ng ating bida. At sa lakas nga po ng tamang sumapol ay di na nagawa pang bumangon ng kalaban. Panalo ang Pinoy via 3rd round knockout. Unti-unti pinamaan, katawan, mukha, uppercut at Mindoro. Pangalawang asakit na rin. Wangko. Sadyan, pasok na pasok. Puro-puro. Pero maganda. Pinag-uakalit ang ating Indonesian fighter. Dahil sa ating Mogi, sa ating boxing. Hook Neon. Bagsak ang kalaban. Ayan. Congrats, Medjan Mindoro. At matapos nga po ang matagumpay na pagkapanalo, 4 na buwan lang ang lumipas. Buwan ng Mayo sa taong kasalukuyan ay muli nga pong naitapat ang ating bida sa mas veteranong Hapon na si Takeshi Inoue, kung saan ay paglalabanan nila ang WBO Asia Pacific Super Welterweight Belt. Sa naging laban ay talaga namang nasubok ng gusto ang skill at power ng Pinoy, dahil ito pa lamang ang kauna-unahang laban ni Wiljon Mindoro na umabot ng 12 rounds. Kilala ang mga Hapon sa tapang at hindi umaatras sa laban. Subalit syempre, hindi rin naman po basta-basta magpapadaig ang ating kababayan na handa ring makipagbasagan at bugbugan sa mas veteranong Hapon. When the knockout artist sees that opportunity, but they overhacking Mindoro a bit. You know, Hit. You just want to throw those punches and set up. Here goes that uppercut again. Here we go. 15 seconds left. Can you put him away? And he's throwing it wildly at that. Suddenly, this alarm clock usually tells boxers, let's go for it. The way that he lost was by decisions only, so he has not been knocked out yet. Dangerous for Mindoro. Oh, the overhand that landed because again getting that distance, and this might be Punches. I love watching the corner of Inoue. They're both vociferous and hands here. good uppercut, good overhand. This is a 50-50 fight for Mindoro now. Well, I think Trying to get right in there with Mindoro. Able to uppercut. You were saying? You were saying? that was Tied up and he's hurt. Now he has hurt Inoue. And the thing about powerful combination. These are the middleweights, you know. Mindoro's mouthpiece had come out Mindoro gets tagged. with them. While I do agree with you with an uppercut could be there, I also believe the other side, he's not throwing, I would love to see Inoue throw a left hook. And nailing, time and again. 3 straight attacks and he's scoring. But look at the counter punching of Inoue's. A good uppercut yes, by sir. Inoue. But Mindoro coming back with his own a little uppercut as well. The uppercut has been the golden punch here in this fight. Parehong ayaw magpatalo ang dalawa. Parehong maganda ang mga patama at ang mga ipinapakita sa laban. Kaya naman pagkatapos ng kanilang bakbakan ay tabla ang naging resulta. Ganun pa man, ang naging laban ay napakalaking bagay para sa ating bida. Dahil siguradong sa susunod niyang laban ay mas madidevelop at mas magiging malakas at mas malakas sa kanyang susunod na laban. 2 buwan lang ang lumipas matapos ang naging laban sa veteranong Hapon. July 28, 2023 ay muli nga pong nabigyan ng pagkakataon na muling mapalaban sa isa pang Hapon na si Mao Tameda. Maglalaban ng dalawa sa timbang na 160 pounds. At sa naging laban ay wala nga pong kapalag-palag na winasak ng ating kababayan ng pambato ng Japan. Naging mistulang amateur fighter ang nangyari sa Hapon dahil hindi na nga pinaabot sa round 2 ng ating bida ang kanyang kalaban. Pinabagsak ng Pinoy ang Hapon ng 2 beses sa round 1. Sa umpisa ng kanilang bakbakan ay umarangkada agad ng sunod-sunod na kombinasyon ng Hapon. Puro power shot ang mga binibitawan. Subalit syempre, hindi naman nga po basta-basta nagpapadaig ang ating bida.
Halos 1 minuto pa lang ang nakakalipas nang tumama ang solid uppercut ng ating bida na siyang nagpabagsak sa hapon. Tumayo pa naman ito para magpatuloy sa laban, kung saan ay matapang na nakikipagsabayan pa rin ito ng mga suntok sa ating bida. Subalit muli na naman nga pong bumagsak ang hapon ng tamaan ng solid sa ulo. Subalit sa pagkakataong iyon ay hindi na nga po nakabangon. Panalo ang Pinoy via knockout sa round 1.